Nakakagulat yung mga nangyari dyan, no? At ngayon, may pagkakataon tayong mapakinggan ulit ang pagpapatuloy ng aklat ng Daniel. Sige, tawagin ko na si Dr. Arnold para ituloy ang kanyang mensahe. Sa wakas. Ay, good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-attend nyo dito kahit sa ulan. Akala ko kanina baka madidelay kami dahil sa ulan. Hindi masyadong matraffic. So, nabuhay naman kami kahit sa ulan. Dito na. Ang napaka-excited ko po sa gagawin natin. Una sa lahat, may mga artista po tayo ulit. Ang mga classic players ng Promised Land Baptist Church. Yung mga actors natin. So, tatawagan ko po muna sila. Ang maririnig po natin dito sa Book of Daniel, galing sa Daniel chapter 5 na po, ay patungkol kay Belshazzar. At siya po ay isang descendant ni Nebuchadnezzar. So, para may backgrounds po tayo, ito pong chapter ay mga 23 years later. Ang chapter 4, si Daniel mga 60 years old po siya. Tapos dito po sa chapter 5, mga 18 na po siya. So may mga decades na. Mga dalawa or kahit tatlo, di natin tiyak. Mga dalawa or kahit tatlong decades na, 20-30 years na po. Bago ng story na ito. So makikita mo dito, parang may mga ganito, parang nalimutan nila sino ba si Daniel. Bakit yun? Kasi ito, mga lampas ng 20 years na, 30 years na, parang nalimutan nila sino ba siya. At makikita din po natin dito, kahit sa lampas ng 20-30 years, parehas pa rin ang kapangyarihan at biyaya ng Panginoon, tsaka ang judgment niya sa kasalanan. Makikita po natin. Okay, pwede na po kayong mag-perform dito. Handa na po kami sa presentation niyo po. Daniel chapter 5. Ang haring si Belshazzar ay nagdaos ng malaking handaan sa 1,000 niyang mga maharlika at uminom siya ng alak sa harapan ng 1,000. Nang matikman ng haring Belshazzar ang alak, ipinag-utos niya na dalhin doon ang mga sisidlang ginto at pilak na kinuha ni Nebuchadnezzar sa kanyang ama sa templo na nasa Jerusalem upang mainuman ng hari ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Kaya't dinala nila ang mga sisidlang ginto at pilak na inilabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Ang mga ito ay ininuman ng mahari, ng kanyang mga maharlika, ng kanyang mga asawa at ng kanyang mga asawang lingkod. Sila'y nag-inuman ng alak at nagpuri sa mga Diyos na ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Nang oras ding iyon ay lumitaw na mga daliri ng kamay ng tao at sumulat sa palitada ng pader ng palasyo ng hari sa tapat ng ilawan at nakita ng hari ang bahagi ng kamay ng ito ay sumulat. Nang magkagaynamot na ang mukha ng hari at binagabag siya ng kanyang mga pag-iisip, ang pagkakasugpong ng kanyang mga balakang ay halos nakalag at ang kanyang mga tuhod ay nagkaumpugan. Ang hari ay sumigaw ng malakas upang papasukin ang mga engkantador, mga kaldeyo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita sa mga pantas ng Babylonia. Sino mga makababasa ng sulat na ito at makapagpapaliwanag sa akin ng kahulugan nito ay susuotan ng kulay ube. Magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang leeg
at magiging ikatlong pinuno sa kaharian. Nang magkagayoy, pumasok ang lahat ng pantas ng hari, ngunit hindi nila mabasa ang sulat o maipaliwanag man sa hari ang kahulugan nito. Kaya't lubhang nabagabag si Haring Belshazzar, at ang kanyang kulay ay nagbago, at ang kanyang mga maharlika ay nalito. Ang reyna, dahil sa mga salita ng hari at ng kanyang mga maharlika, ay pumasok sa bulwagang pinagdarausan ng kasayahan. Nagsalita ang reyna at nagsabi, O hari, mabuhay ka magpakailanman, huwag kang bagabagin ng iyong mga pag-iisip o mamutlaman ng inyong mukha. May isang lalaki sa iyong kaharian na may espiritu ng mga banal na Diyos. Sa mga araw na iyong ama, natagpuan sa kanyang ang liwanag, pagkaunawa at karunungan na gaya ng karunungan ng mga Diyos. Ginawa siya ni Haring Nebukadnezar na iyong ama bilang puno ng mga salamangkero, mga inkantador, mga kaldeo, at ng mga manghuhula, palibhasay, isang di pangkaraniwang espiritu, kaalaman, at pagkaunawa na makapagpaliwanag ng mga panaginip, at mga bugtong, at paglutas ng mga suliranin ang natagpuan sa Daniel na iyon. Na pinangalanan ng hari na Belshazzar, ipatawag si Daniel at kanyang ipahayag ang kahulugan. nang magkagayoy, dinala si Daniel sa harap ng hari. Sinabi ng hari kay Daniel, Ikaw ba si Daniel na isa sa mga bihag mula sa Juda, na kinuha sa Juda ng aking amang hari? Nabalitaan ko na ang espiritu ng mga banal na Diyos ay nasa iyo, at ang liwanag at pagkaunawa at di pangkaraniwang karunungan ay natagpuan sa iyo. Ang mga pantas at ang mga ikantador ay dinala sa harapan ko upang kanilang basahin ang sulat na ito. Ipaalam sa akin ang kahulugan nito, ngunit hindi nila maipaliwanag ang kahulugan nito. Ngunit nabalitaan ko na ikaw ay nakapagbibigay ng mga kahulugan at nakalulutas ng mga suliranin. Kung iyo ngang mababasa ang nakasulat at maipaalam sa akin ang kahulugan, ikaw ay daramtan ng kulay ube. Magkakaroon ka ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg, at ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. nang magkagayoy, sumagot si Daniel sa harap ng hari. Iyon na iyong mga kaloob, o ibigay mo ang iyong mga gatimpala sa iba. Gayunmay, aking babasahin sa hari, nakasulat, ipapaalam ko sa kanyang ang kahulugan. O hari, ang katastaasang Diyos na nagbigay kay Nebukadnezar na iyong amang kaharian, kadakilaan, kalawatian, at kamahalan. Dahil sa kanyang kadakilaan, ibinigay niya sa kanya, nanginig at natakot sa harapan niya ang lahat ng mga bayan, mga bansa at wika. Ang ibig niyang patahin ang kanyang pinapatay, ang ibig niyang buhayin ay kanyang hinaayaang mabuhay. Ang ibig niyang itaas ay kanyang tinataas, ang ibig niyang ibaba ay kanyang binababa. Ngunit ang kanyang puso ay magpakataas, at ang kanyang espiritu ay magmamatigas. Siya ay nag-asal sa mga kapalauluan, siya ay pinatalsik sa kanyang trono ng pagkahari. At ang kanyang kalwatian ay inalis sa kanya. Siya'y pinalayas mula sa mga anak ng mga tao, at ang kanyang puso ay naging gaya ng sahayop. At sa kanyang tahanan ay kasama ay maiilap na mga puso. Siya'y pinakain ng damo na gaya ng mga baka, at ang kanyang katawan ay nabasa ng hamog ng langit, hanggang sa kanyang kilalanin na ang katastaasang Diyos na naghahari sa kaharian ng mga tao, at niluklok niya roon ang sinumang sa kanyang maibigan. Ngunit ikaw ang kanyang anak, o Belshazzar, ay hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso. Bagaman ang iyong nalalaman ang lahat ng ito, tinaas mo ang iyong sarili laban sa Panginoon ng langit. Kanilang dinala ang mga sisidlang ng kanyang buhay sa harapan mo. At ikaw, at ang iyong mga maharlika, ang iyong mga asawa, at ang iyong mga asawang lingkod,
ay uminom ng alak mula sa mga iyon. Pinuri mo ang mga Diyos na pilak, ginto, tanso, bakal, kahoy at bato, na hindi nakakita, nakarinig o nakakaalam man, ngunit ang Diyos na may hawak sa inyong paghinga at sa kanyang lahat mong mga lakad, ay hindi mo niluwalhati, kaya't mula sa kanyang harapan ay sinugong niya ang kamay at ang sulat na ito ay inukit. At ito ang sulat na inukit, mene niya ang kamay. At ang sulat na ito ay inukit. At ito ang sulat na inukit. Ito ang kahulugan ng bagay na mene. Ibinilang ng Diyos ang mga araw na iyong arian. At ito ay winakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at atuklasan ng kulang. Peres ng iyong karian at hinati at binigay sa mga taga-Media at taga-Persya. Nang magkagayoy, nagutos si Belshazzar at dinamitan nila si Daniel ng kulay ube at kwintas na ginto ang nilagay sa palibot ng leeg niya. Gumawa siya ng pahayag tungkol sa kanya na siya'y dapat maging ikatlong pinuno sa kaharian. Nang gabing iyon ay napatay si Belshazzar na hari ng Kaldeo at tinanggap ni Dario na taga-Media ang kaharian. Siya nooy halos 62 taong gulang. Maraming salamat po. Thank you po. Very, very good. Thank you. Sana po nakita po natin dito sa story. Ito pa ay isa sa mga, anyway, para sa akin, isa sa mga pinaka-dramatic na story. Ang last dyan po sa wakas, that very night, sa mismong gabing yun, namatay si Belshazzar. Yung mismong gabi. Actually, isa sa mga parang dramatic na information patungkol dyan. Alam natin ang saktong date nito. Ang mismong araw nito, October 11, 539. Kasi may mga ibang records patungkol nito, may marami kasi medyo importanteng event ito sa world history. So may mga records sa archaeology at mga iba pa. Gusto ko lang magtanong dito sa simula. At tapos parang makakwento lang tayo dito sa story. Titingnan lang po natin ang story. But magsimula po tayo dito. Magkakwento muna ako. Merong nangyari sa amin. Ang aming pangalawa, si Zachary, nung mas baby pa siya. Parang last year pa. So, ang sobrang malikot siya, mabilis takbo. So, ang nangyari, marunong po siyang buksan ang pinto. Tsaka pati din ang gate sa labas, marunong. So, nakita po namin napansin namin yun, na marunong na, makakabukas siya. Ang sarami, ipinagbawal talaga. Malinaw sa kanya. Maraming beses sinabi namin sa kanya, huwag mong buksan, malinaw sa kanya. Di naman pwedeng lumabas kung wala siyang kasama. Malinaw sa kanya. Alam niya. So, isang araw, kami ni Mrs. sa loob. Sabi ni Mrs., saan ba si Zachary? Hindi ko alam. So, niningan namin ang bawat, wala siya sa loob. Siguro lumabas siya. So, tumakbo ako sa labas. Sa labas ng bahay namin. Sa loob ng gate, sa labas ng bahay. Wala din siya doon. Tapos, narinig ko, may isang nag-doorbell. Lumabas pala siya. Tumakbo ako dyan. Binuksan. May isang lalaki dyan. Mabait na lalaki. Hindi ko siya kilala. Sabi niya, anak mo ba ito? So, ano bang ginawa namin? Siyempre, pinalo namin siya. Okay, bakit? Dahil sa ginawa niya, baka dangerous talaga sa kanya. Diba? Ano sasabihin ko, okay lang anak. Hindi naman okay lang. So, seryoso talaga yun. Okay, ang tanong ko naman, kung parehas ang sinabi namin kay Jeremy tsaka kay Zachary, di pwedeng lumabas. Parehas sa kanila.
Kung lalabas si Zachary, lalabas din si Jeremy. Ano ba dapat sa kanila? Dapat parehas, di ba? Parehas ang gagawin namin. Kung papaluin natin si Zachary, dapat din si Jeremy. Dapat parehas. Kasi ang parehas ang ginawa nila. Okay. So pag parehong kasalanan, dapat parehas din ang punishment sa kanila. Titingnan po natin dito sa Daniel, Book of Daniel. Okay? Kung babalik po tayo sa chapter 4, just kahit sa kabilang side lang, ano bang conclusion? Or ano bang huling nangyari kay Nebuchadnezzar? Well, si Nebuchadnezzar, proud siya, di ba? Itinaas niya ang kanyang sarili. Akala niya mas powerful siya sa Diyos. At ang sabi, may warning sa kanya. Ibinigay ng Diyos sa kanya. May warning. Tapos, naging hayop siya. At sa katapusan ng lahat, dito po sa Daniel chapter 4 verse 36, ang sabi dito, at the same time, my reason returned to me. For the glory of my kingdom, my majesty and splendor returned to me. Tapos dito po sa verse 36, hinanap ako ng aking mga tagapayo, mga maharlikang tao, ako'y muling inilagay sa aking kaharian. Higit pang kadakilaan ang nakpadagdag sa akin. Okay? Kahit sa kanyang pride, kahit itinaas niya ang kanyang sarili, mas mataas, kala niya, mas mataas sa Diyos. Kaya yun, ibinalik ng Panginoon sa kanya ang kaharian. Tapos, dito na po sa chapter 5. Ano bang katapusan ng chapter 5? Ano po bang resulta or conclusion ng lahat? Ang huling sinabi dito po sa chapter 5, eto sa verse 13. Nang gabing yun ay namatay or napatay si Belshazzar na hari ng mga Kaldeo. So tanong po, ang kasalanan ni Nebuchadnezzar, ano ba? Pride, di ba? Ano bang nangyari sa kanya? Naging hayop siya. Tapos, dahil humble siya sa harapan ng Diyos, ibinalik ng Panginoon sa kanyang kaharian. Ano bang kasalanan ni Belshazzar? Pride din. Ano bang nangyari sa kanya? Walang namang pakakataon, di ba? Hindi naman parang nangyari kay Nebuchadnezzar. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, okay, paglampas ng oras, kung ayaw mong humble yourself sa harapan sa akin, itong kakawin ko. Ang sabi dyan, di ba, sa chapter 4, paglampas ng isang taon, kahit dahil ang puso niya proud pa rin, itong judgment ng Panginoon sa kanya. Bakit dito po sa chapter 5, mismo gabi? Walang namang pakakataon. Hindi naman parang sinabi ng Panginoon, ibibigay ko ng maluwag na oras, ay isang taon pa. Bakit mismong araw po ito? Bakit napakaiba ang ginawa ng Panginoon sa 2 taon na ito? Kasi pride. Yun talaga, may relationship dito po sa chapter 4, chapter 5. 2 chapter patungkol sa pride. Pride ni Nebuchadnezzar, pride ni Belshazzar. So, isa lang kasalanan sa kanilang dalawa. Bakit iba ang ginawa ng Panginoon? Umupisa po tayo dito sa simula ng chapter. Actually, ang gagawin ko lang, parang magkakwento lang po ako patungkol sa story na ito. Parang ibibigay ng backgrounds or ano bang nangyayari dito. Ang unang dito po sa chapter 5 verse 1, King Belshazzar, sinabi po natin kanina, siya ay parang descendant ni Nebuchadnezzar. Actually, medyo interesting sa akin, medyo nakakatawa sa akin. Dati, sinasabi ng mga tao, yung di mananampalataya, na walang anumang tao ganito. Walang anumang Belshazzar, sabi nila. Bakit yun? Sinabi nila yun kasi, para sa kanila, ayaw nilang tanggapin na yung Book of Daniel, merong totoong prophecy. Okay? Ang Book of Daniel, marami po siyang prophecy patungkol sa world history.
So sa mga di manampalataya, ayaw nila talaga yun. Ang kanilang kaisipan, parang ganito, isipin nila, kung may mga prophecy dito sa Book of Daniel patungkol sa world history, at kung totoo po yun, kailangan nilang tanggapin na mayroong Diyos. Ayun. May mga prophecy kasi, parang ganito ang ginawa ng Book of Daniel. Kung parang nandito si Daniel, or kahit dito pala. Tapos may mga events, may mga mangyayari dito patungkol sa world history. Okay? Darating pa. So parang may predictions ka patungkol sa mangyayari sa 2,100 or 2,300 pa. Okay, may mga predictions ka. Kung sasabihin mo, ito, maraming details, itong mangyayari. Kung mangyayari pala yun, ano ba ibig sabihin? May revelations ka. Diba? Alam mo, bago nangyari. Madali lang sa akin. Madaling sinabi, okay, si Donald Trump magiging presidente. Madali lang yun kasi 2017 na. Alam ko na. Okay, tapos na yun. So, madali yun. Nangyari na. Kung sinabi ko yun noong 2014, wow, mahirap pala yun. Diba? Okay, sinasabi ng mga di manampalataya na ang Book of Daniel, kahit sa Biblia, sinabi, ito ang buhay ni Daniel. Sabi nila, sinansunggaling lang siya. Actually, nagsulat naman siya dito. Pagkatapos nangyari, sabi nila. At ang sa viewpoints nila, sabi nila, yun kasi, wala na namang Belshazzar, sabi nila. Pagkakamali yun. Kung nabuhay si Daniel dito, malalaman niya, walang Belshazzar. Akala niya, sabi nila, akala niya may Belshazzar. Kasi, dito siya nabuhay eh. Pag kung nabuhay po siya, bago nang nangyari dito, di niya alam. Yung kanilang maling kaisipan. Paglampas ng mga taon, ano bang nangyari? Well, nag-research sila, digging, ganun, archaeology. May mga document pala sa ilalim ng lupa. May mga document pala, mayroong marami na sabi, may Belshazzar. Ibig sabihin, noong akala ng mga tao, mas matalino sila sa Diyos. Hindi naman. Tama ang Biblia. Ang mga scientists, mga archaeologists, mga iba pa, akala nila walang Belshazzar. Tapos nag-research pa, ay naku, tama pala ang Biblia, mali kami. Yun ang nangyari sa kanya. Tama ang Biblia, mali kami. At merong Belshazzar. Lahat sumasang-ayon na meron. Ang Biblia, 2,000 or 2,500 years na alam. Yung mga tao, mga 50 years lang alam nila. So yun, parang proof lang po yun patungkol sa Biblia na kahit yung mga tao, kahit maririnig mong mga scientist or mukhang expert, wala nga namang ganito, may mali sa Biblia. Tama namang Biblia, mali sila. Yun pa, yun unang-una lang. Ano pa bang nangyayari dito po sa chapter 5? Belshazzar, sabi dito sa verse 2 or verse 1, may parang nagpa-party sila. So, bakit po ba yun? Bakit po ba ito? Mga ganito, tumawag siya, gusto niyang mga gamit sa templo. So, bakit kinuha niya ang mga gamit sa templo? Pati din po, bakit parang nagpa-party sila at saka dito po sa verse 4, nagpapuri sa mga Diyos ng ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy, epato. Ano po bang nangyayari dito? Well, may mga backgrounds dito po sa time na ito. Ang Babylonian Empire, kung sa timeline ng history, sa time na ito, ang Babylonian Empire ay naging medyo mahina. So parang pababa ang kanilang authority. Unti-unti ang mga Medes and Persians nagiging mas malakas. Hanggang may battle. Yung battle sa kanila, natalo ang kanilang king, si Nabonidus, ang king ng Babylon. Actually, si Belshazzar, king din po siya. Parang may dalawang king. So, naghahari din po siya kasama ni Nabonidus.
Si Nabonidus ang pinakauna, si Belshazzar pangalawa. So kung halimbawa, kung titingnan mo ang last verse ng chapter, di ba? Ang ginawa ni Belshazzar, sabi, naging third in the kingdom si Daniel. Bakit pangatlo? Kasi may iba pa. Si Nabonidus ang una, si Belshazzar ito, pangalawa. So parang pag sinabi, ikaw ay pangatlo, ibig sabihin, pagkatapos sa akin. Pagkatapos sa akin. So yun. Si Nabonidus, ang kanyang, actually ang kanyang related naman sila, tsaka hari din siya. Yung ibang hari ay talo sa mga Medes and Persians hanggang ganito lang po ang kanilang authority or ang kanilang kingdom. Ang kingdom of Babylon ay naging sa loob ng city lang. Yun lang. Yung mga iba dati, maluwag ang kanilang place, ang kanilang authority, maraming territory. Wala na, ubos na, hanggang dito. At actually, dito po sa mismong city nila, nakasurrounded na po sila ng mga sundalo. So, sa loob ng city lamang, may Babylon. Yung lahat, iba, wala na. Ito lang. Sa loob ng city ng Babylon, may mga walls sila. Okay, di natin lang sakto. But may nagsabi ang kanilang wall, ang kanilang bakod sa taas, yung taas ng bakod nila ay galing dito hanggang dun sa likod. Yun ang kapakal. Kapal. Yung kapal yun. Kapal ng bakod nila. Okay, so malaki. Ang taas ng bakod nila, mas mataas kaysa sa building dito. So, kung yun ang kapal, and yun ang kataas. Okay, so, parang sa kanila, ayos naman tayo. Ayos naman. Kahit nakasurround na, okay lang. Sa loob, meron pa. So, dito, may wall, may isang bakod, tapos meron pa. Parang ganito. At saka, meron pa sa, pinaka-center sa palasyo ng king. Meron pa. So, ibig sabihin, kahit papasok sila dito, meron pa. Kung papasok sila dyan, okay lang, meron pa. Tsaka, sa loob, may mga storage sila. Sabi, mga 10-20 years ang kanilang storage ng pagkain. Tsaka may sariling tubig, may ilog dumaan sa Babylon. So, ibig sabihin, kung maghihintay ka lang sa labas, parang tumatanda ka pa. Right? Kasi 10 years pa, 20 years pa. So, okay. May 10 years pa tayo, 20 years pa tayo. Ayos naman tayo, may pagkain pa. May inumin, may tubig, lahat meron. Ayos tayo. Maayos tayo dito. Safe na safe. So, ito pong time, parang nagpa-party sila. Bakit? Hindi natin alam, hindi naman galing sa text na ito. Parang ang picture naman, kahit nakasurrounded ng mga ibang sundalo, ang kaisipan ni Belshazzar, huwag naman makalala. Yung mga maharlikang tao sa kanya, kasi, tingnan mo, may sundalo dyan. Wag naman. Mag-party na tayo. Ayos na tayo. Okay lang. Parang yun ang kaisipan niya. Magpa-party naman. Sa harapan ng threat nito, hindi naman problema sa atin. Meron pa. Bakit sa verse 3? Then they brought out the gold vessels. Dinalila ang mga sisidlang ginto at pilak na inalabas sa templo na bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. Bakit ginawa nila ito? Kung babalik ka sa chapter 1, dun sa chapter 1, sino po ba ang dinala, or sino po ba ang kuha ng mga ganito? Si Nebuchadnezzar, diba? So, si Nebuchadnezzar noong parang 539 na po noong mga 70 years or 60 years, kinuha niya ang mga gamit sa templo. Tapos, mga 60 years na, dun sa storage. So, bakit si Belshazzar gusto niyang kunin
gusto niyang gamitin sa lesson. Parang ang picture dito, reminder lang, tingin mo. Dati tayo ang panalo sa kanila. Merong ibang passage sa Isaiah. Ang sabi ng isang general sa mga Israelita, saan ba ang Diyos ng mga iba-ibang country, iba-ibang bansa? Ang bansa na yun, ang Diyos nila talo sa akin. Ang Diyos nila talo sa akin. Ang Diyos nila talo sa akin. So, huwag naman magtiwala sa Diyos mo. Talo din siya sa akin. Yun ang kaisipan ng tao. Actually, ironically, meron din po tayong records dito ang sinabi ng mga ganitong tao yung sa labas, yung mga kalaban nila, yung mga sundalo sa labas. Ang sinasabi nila sa kanilang sarili, parang encouragement sa kanilang, sinabi ng kanilang general sa kanila, huwag makalala, yung mga Diyos ng Babylonia talo sa atin. Tingin mo kasi ang bansa na ito, talo sa atin, talo sa atin, talo sa atin. Ang bawat bansa, talo sa atin. Ibig sabihin, mas malakas or makapangyarihan ang ating Diyos kaysa sa kanilang Diyos. Kaisipan ng tao yun. So, bakit ginawa ni Belshazzar ito? Parang reminder sa kanyang mga maharlikang tao, tingin mo, ang mga Diyos natin ay panalo sa mga Diyos ng ibang bansa. Kasama din ang Diyos ng Israelita. Parang isa pong issue dito sa chapter. Sino ba ang panalo or sino ba ang mas malakas? Ang Diyos ng mga Israelita or ang Diyos ng Babylonia? Okay, inumin! May gamit tayo galing sa mga ibang bansa. Ang kanilang Diyos talo sa atin. Parang nagsa-celebrate. Huwag makaalala. Tayo din magiging panalo sa iba. Kasi tingin mo, may gamit pa tayo galing sa templo ng mga Israelita. Tayo panalo sa kanilang Diyos. So yun po ang dahilan bakit blasphemy talaga ito. Si Nebuchadnezzar naman, di ba? Kinuha niya ang mga gamit, di naman namatay. Kinuha niya, di naman namatay. Bakit ito? Dito sa time na ito, blasphemy nila, tayo panalo sa kanilang Diyos. Sabi dito po sa verse 5, ng oras din yun ay may lumitaw ng mga diliri ng kamay ng tao. At ang king, sobrang natakot siya. Merong discussion dito, bakit di niya alam ang ibig sabihin ng mga salita. Kasi yung mga salita dito, mene, tekel, parsin, sa kanyang sariling wika yun. Alam niya ang mga salita. So, parang di naman Hebrew, di naman ibang wika. Alam niya ang wika na ito. So, bakit din siya makakaintindi? At siguro yung idea, kasi di ba, sobrang natakot siya. Parang may idea siya, di niya alam ano ba ang kahulugan. Yun lang. So, parang kung dito tayo, tapos makikita natin dito ang salitang mene, ibig sabihin numbered, bilang na. Pangalawa, tekel, timbang na. At last, yung teres, hiwalay na. Okay, titingnan natin, di natin alam ang kahulugan, di ba? Alam lang natin, di mabuti. Parang yun, malalaman lang natin, di mabuti yun. Ba't di natin alam anong zaktong kahulugan? Tsaka, kahit ito, ang sabing dililing ng isang kamay, lumilitaw, ay, nakakatakot talaga yun. Actually, kahit hanggang ngayon, merong yung palasyo ng Babylon, they found, kahit meron pa. At nung nakita nila, ang sabi dito sa plaster of the wall, nung tiningan nila ang palasyo, may plaster siya dyan. So, parang zakto sa sinabi dito. Di natin tiyak pa, may isang archaeologist, isip niya, i-found yung sariling room. I-found. Di natin alam kung zaktong room yun. Wala namang sulat, ganun. But yung plaster, meron. So, ang mga details dito, kasama din, or zakto din.
Ang verse 6, sobrang natakot siya sa verse 7. Tinawag niya ang mga kanyang encantador, kaldeo, astrologer, e mga iba pa. Okay, tanong po sa atin. Saan ba nangyari ito? Or ilang beses na po nangyari? Ilang beses na nangyari ito? Well, di ba? Doon sa chapter 2, tinawag ni Nebuchadnezzar ang mga kaldeo, encantador. Okay? Hindi nila kaya. Tapos sa chapter 4, may panaginip niya siya ulit. Tinawag niya ang mga kaldeo, encantador, mga iba, hindi nila kaya. Pangatlong beses na ito. At ang time na ito, sabi dito, kahit sinong makakabasa ng sulat na ito, I will give, clothed with purple chain of gold around his neck, third ruler in the kingdom. Parang yung chain of gold around the neck, simbolo ng authority. So parang uniform po yun. Kaya sa atin ngayon, kung naka-uniform ka, malalaman natin, ay, general pala yun, sundalo yun. Okay, ang chain of gold, ibig sabihin, hari yun. Or parang crown sa atin. Pati din po ang kulay purple. Magiging pangano sa kingdom siya. So parang yun ang dahilan bakit sinabi niya ito. At ang tanong dito doon sa chapter 2, tinawag nila ang mga encantador, hindi nila kaya. Tapos naghintay lang, hintay. Sa wakas si Daniel, narinig niya patungkol sa dream. Pati din po sa chapter 4, di ba? Pati din po dito. Pero di nila alam na merong Daniel. Parang nalimutan nila. Bakit yun? Well, una po, ang sinabi ko po kanina, mga 25 years, 30 years na. So si Daniel noong panahon ni Nebuchadnezzar, mga 60 years old lang po siya. Okay? Lampas ng 20 years, 30 years na. Tsaka may mga hari. Si Nebuchadnezzar may mga hari hanggang dito sa time ni Belshazzar. So sa loob ng time na ito, parang ito po ang tingin sa natin. Parang nalimutan nila na merong Daniel. Parang nalimutan nila ang ginawa ng Diyos dati sa buhay ni Nebuchadnezzar. At yun nga kasi dito po sa verse 10, the queen. Sino ba siya? Di natin alam. But mukhang di naman siya asawa ni Belshazzar. May mga dahilan naman, kahit dito po sa chapter, may mga dahilan bakit di naman siya ang asawa ni Belshazzar. Mukhang siguro asawa ni Nabonidus yung kasama kay Belshazzar, or kahit siguro di natin alam, but mukhang siguro siya ay widow, yung dating asawa ni Nebuchadnezzar. Totoo nga, or parang fit naman yun kasi dito po sa chapter, di ba? Alam niya ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Mas familiar naman siya. Kaya yung mga iba nalimutan, siya ay mas matanda. Dahil mas matanda siya, di naman nalimutan. So kahit lahat ng mga iba, ano bang gagawin natin? Sabi niya, alam ko ang dapat natin gawin. Natandaan pa. Dito po sa chapter, medyo interesting sa akin, dito po sa verse 12. Ang sabi niya, ang pangalan ni Daniel, ano ba? Verse 12, this Daniel. Ang tinatawag niya, ang kanyang Hebrew name. Ang kanyang Hebrew name. Kahit Nebuchadnezzar dati, tawag ang kanyang Babylonian name. Sa kanya, alam niya, ibig sabihin, kilala talaga. Alam niya ang Hebrew name, alam din niya ang Babylonian name, alam din niya patungkol sa kanyang ugali, ang nangyari dati, alam niya ang kwento patungkol kay Nebuchadnezzar. Lahat nito, alam niya, sobrang familiar siya. So, ibig sabihin, natandaan pa. Kayong lahat ng iba, nalimutan na. Now, let Daniel be called, sabi niya, he will show the interpretation. Diba? Tiyak naman siya. Tiyak. Ibig sabihin, sana malalaman niya. Or siguro tanongin mo siya. Baka may idea siya. Hindi naman ganun. Ang sabi niya, he will show the interpretation. Kaya niya talaga. Tiyak naman siya. Kaya niya.
May confidence siya. Dito patungkol si Daniel. Then Daniel was brought in before the king. Dito po sa chapter 5 verse 13, medyo interesting sa akin, sabing, ikaw ay isa sa mga exile, ang isa sa mga bihag mula sa Juda. Okay? 8 years or parang 70 years na po siya sa Babylon. So parang ang buong buhay niya sa Babylon. Pero nangyari sa akin dati, ako ay taga south part ng US. At tayo sa history ng US, parang may dalawang part. Yung north, yung south, medyo iba ang kultura. So taga south ako, may nangyari sa akin dati sa isang church. Kasama kami, may isang grupo. Lahat sa south talaga ito, south part talaga. So lahat taga south, ang kanilang kahit accent nila medyo iba. Ang kanilang kultura, ang kanilang pagkain ng gusto nila, mahilig sila sa ibang klaseng pagkain, ganun. So nagbabiro sila patungkol dyan. Tapos may isang babae dyan, taga north talaga. Kahit maririnig mo sa tinig ng salita, maririnig mo dyan, taga north yan. So may isang nagbiro sa kanya, di naman taga south ka. Nasabi niya, mas marami ang taon ko sa south kaysa sa buong buhay mo. Kasi siya ay mga 8 years old na eh. Kami medyo bata pa. So sabi niya, nabuhay, dito ako tumira sa loob ng 60 years. Ilang taon ka na? Ay, 25 years lang po. Okay. Mas marunong ako. Mas familiar na ako sa kultura mo kaysa sa iyo. 60 years na ako dito eh. Si Daniel, 8 years na siya dito. Buong buhay niya dito. Bakit ang tawag nila refugee pa? Yung picture po kasi, ito po, di naman patungkol si Daniel, patungkol sa kanyang Diyos din. Ang taga Juda, bakit yun? Israelita ito eh. Israelita ito. You are that Daniel whom my king the father, or the king my father brought from Judah. Na nabalitaan ko na ang espiritu ng mga banal ng Diyos, sabi niya, ay nasa iyo. At kung sa verse 16, i-explain mo sa akin ang kahulugan na nakita ko dito, ibibigay ko sa inyo ang itong reward. Ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. Now, tanong ko lang dito, kung ikaw ay nakasurround ng mga ganitong sundalo, kung ikaw ay nakasurround na ng mga kalaban mo, at ang ibig sabihin dito, parang malapit siguro mawawala ang kaharian. Bakit gusto maging pangalo? Di ba? Kung ikaw ay nakasurround, baka bukas naman wala ang kaharian. Di mo gusto. Kung ikaw ay ikalo sa kaharian, baka papatayin nila kayo, di ba? So ang mas mabuti naman kung parang ikaw ay wala nga namang position. Okay? Sino ka? Janitor lang ako dito. Gusto mong lilinisin ko lang po, ha? Ay parang mas mabuti 'yun. Kung ikaw ay ikalo, papatayin nila kayo. At sabi ni Daniel dito po, ang sagot niya sa verse 17, malinaw. Sumagot si Daniel, sa iyo na ang inyong mga kaloob. Or ibigay mo ang inyong mga gantimpala sa iba. Ayoko. Now, patungkol sa kalugan nito, babasahin ko, ipapaalam ko sa inyo. Ayoko lang ang mga kaloob mo. Ayoko lang. Okay? Mamaya babalik po tayo doon. Ano bang sinabi ni Daniel dito? Kasi kung gusto niya, di ba? Pwede naman mas matipid sa ink or mas maiksi ang story. Kung didiretso lang po sa verse 24. Di ba? Kung didiretso lang siya sa verse 24, i-interpret niya. Okay, so dito po sa verse 17 or sa verse 8, sa verse 17, ipapaalam ko sa inyo, i-interpret ko sa inyo ang vision, ang nakita niyo po. Tapos pwede naman diretso sa 524. Itong ibig sabihin. So, ano po ba ang dito sa gitna? Ang nasa gitna, verse 18 hanggang verse 23.
parang extra lang yun, no? Parang sayang lang, sayang sa slate. Di naman. Ano pa pang laman dito? Ang section na ito ay patungkol sa chapter 4. Parang nagre-review lang patungkol sa chapter. Bakit? Binasa lang natin last week eh. So, bakit kailangan natin basahin ulit? Ito po kasi, titingnan natin, ang sabi dito, ang ginawa ng Panginoon para kay Nebuchadnezzar. Dati dito po sa verse 19, sobrang malakas siya. Verse 20, sobrang proud din siya. At dahil dyan, naging hayop siya. Verse 21. Until he knew, verse 21, that the Most High rules in the kingdoms of heaven. Ang kanyang kilalanin na ang kataas-taasang Diyos ay naghahari sa kaharian ng mga tao. Hanggang alam niya yan. At ito po, iniluklok niya roon ang sinumang kanyang maibigan. Babasahin na po natin ito. Napaka-importante dito po sa verse 22. Ito po parang key verse or key explanation ng buong chapter. Nung ikaw na kanyang anak o Belshazzar ay hindi mo pinapagkumbaba ang inyong puso, bagaman inyong nalalaman ang lahat na ito. Alam niya ang nangyari kay Nebuchadnezzar. Narinig niya ang patungkol sa kwento. Alam din niya ang chapter 4. Alam din niya ang ginawa ng Panginoon sa pride ni Nebuchadnezzar. Alam din niya ang resulta sa buhay ni Nebuchadnezzar. Diba? Nakita po natin last week ang chapter 1, 2, 3, 4. Parang may progression sa pananampalataya ni Nebuchadnezzar hanggang sa chapter 4. Nag-confess siya na ang Diyos ay Diyos sa lahat. Ang ating Diyos ay yung King of Kings. Wala nga anumang makahadlang sa kanyang kamay. Di ba? Nakita po natin yun. Si Belshazzar, alam din niya. Alam niya ang ginawa ng Panginoon sa buhay ni Nebuchadnezzar. At kahit yun, sa verse 22, you have not humbled your heart. Ikaw ang kanyang anak, Belshazzar, hindi mo pinapakumbaba ang inyong puso. Bagaman inyong nalaman ang lahat ng ito. Dahil yun, dito po sa verse 23, itinaas mo ang inyong sarili laban sa Panginoon ng langit. Di naman parang, di ba, dati nung binasa ko po ang chapter 5, parang ang isipan ko, okay, parang aksidente lang. O kinuha nila ang mga gamit. Parang, kunin mo ang mga gamit. Ano bang gamit? Ay, di ko alam. Basta ginto. Okay. So parang ramage sila sa mga ano ba ito? Okay, gagamitin lang ito. Tapos, inumin nila, patay. Ay, di naman ganun. Alam nila, di naman aksidente. At noong ginawa nila ito, ang ginagawa nila ayong sa sinabi ni Daniel, itinataas nila ang kanilang sarili sa Diyos ng langit. Tayo ay panalo sa Kanya dati. Tayo ay mas malakas. Ang ating Diyos mas malakas kaysa sa kanila. At dahil dyan, dito po, you have drunk wine from them. You have praised sa verse 23. Ito po, napaka-dramatic. You have praised the gods of silver, gold, bronze, iron, wood, and stone. Kahit wala silang hearing, wala silang kaalaman. But ito po, ngunit ang Diyos na may hawak sa inyong pahinga at sa Kanya ang lahat mong mga lakal ay hindi mo niluwahati. Ang eksaktong salita po dyan, sa kamay ng Panginoon ang inyong hinga. At po ang idea po dyan, si Belshazzar, nakita niya, di ba? Nakita niya ang isang kamay, daliri ng kamay, lumilitaw. Tapos sabi ni Daniel, sa kamay no yun, ang inyong buhay. Yung kamay na nakita mo, nandyan din ang inyong buhay. Kung gusto niyang kunin, wala na. From this presence, dito po sa verse 24, the hand was sent, this writing was inscribed. Ang mga salita na ito, I think
kung malalaman natin, mene teka parsin, okay, ibang wika yun, ano ba yun? Pwedeng i-translate lang. So, bilang ang mene. So, pwede natin sabihin, una, bilang, God has numbered the days of your kingdom. Ubos na, wala na. Parang yung sinabi, di ba, sa Old Testament, alam niya ang bawat hair sa buhok mo, alam niya ilan ang buhok mo. Okay? Alam din niya ilan ang mga araw sa buhay mo. So alam niya, okay, may 1,000 pa, or may 3 pa, or okay, ngayong araw. Alam niya. Parang ito, alam ng Panginoon, sa Babylon, ibibigay ko sa kanila 65 years. Okay, 64, 65, okay, may 1 week pa. Okay, may 3 araw pa. Parang sabi ni Daniel, itong pinakahuling araw. Pinakahuling araw na. Pangalawa, tekel, bilang, timba. So parang, okay, tinamba ng Panginoon ang kingdom nyo. Parang ito, kung pupunta ka sa jewelry shop or mga iba, okay, ilalagay nila dyan, di ba? Kung titimbahin nila, bibili mo, dapat sakto. Or kahit nakita ko po kahapon, binili ko ng pizza. Ang ginawa nila sa pizza, mga ingredients para parehas lahat, tinitimba nila. Okay, gaano karami dapat ng keso. Okay? Parang, kung tininimba nila ang ingredients, ay, may kulang. Eto, kulang ang kingdom. Sa kingdom, kaharian mo, kulang. Pangalo, hiwalay na. Parang yun ang idea, hiwalay na. Hiwalay na ang kaharian mo or pagkahari mo. Ibibigay ng Panginoon sa iba, sa Medes and Persians. Ang buong, ito, ang grammars dito, parang yung salitang na. Parang tapos na. Parang finished na. At kung maririnig mo ito, ano pang dapat sa'yo? Wala nang pakakataon. Tapos na. Di naman, hihiwalay ng Panginoon. Ibig dito, hiwalay na. Tapos na. Bilang na, wala nga namang araw. Huling araw mo ito. Parang sanabi ni Daniel. Okay. Tingin mo ang response ni Belshazzar sa verse 29. Ang response niya dahil narinig, nagsisi siya. Sabi niya sa harapan ng Panginoon, pakipatawaran mo ako. Hindi naman. Verse 29. Ang ginawa, makakayon nagutas si Belshazzar. Dinamitan nila si Daniel anang kulay ube. Kwintas ng ginto ang inilagay sa palibot ng kaleeg niya. Gumawa siya ng pahayag tungkol sa kanya na siya ay dapat maging ikatlong sa kaharian. Bakit po ba yun? Si Nebuchadnezzar, di naman siya tinanggap. Okay. Hiwalay na, tapos na, wala na, ubos na. Okay, salamat. Ikaw na, ikalo sa kingdom ka na. Ano bang sabi ni Daniel kanina? Sabi niya, ayoko. Bakit? Wala na. Ikalo sa pakahari mo, sa kaharian mo. Bakit gusto ko yun? Tapos na. Ako ay ikalo sa wala. Ako ay ikalo sa isang kingdom na tapos na. Bakit gusto ko yun? Si Belshazzar, hindi naman tinanggap. Kahit nakita niya sa kanyang sariling mata, kahit narinig niya sa sinabi ni Daniel, kahit alam niya ang ginawa ng Panginoon sa kanyang ama, kahit lahat, hindi naman tinanggap. Ay, sige, salamat. Party pa tayo. Dito po sa chapter, yun ang dahilan bakit sobrang dramatic ang next na statement. Dito po sa verse 30, that very night, Belshazzar, the Chaldean king, was slain. Ang mga salita sa sinabi ni Daniel, mahaba. Ito po sa verse 30, maiksi lang. Mga 8 words lang po siya. Sa mismong araw na yun, patay na si Belshazzar. At ang verse 31, parang dating sa atin dapat dito, at may kapalit na. Ang sa Panginoon,
Kahit ang place mo malaki, kahit may bakod pa, kahit mataas, kahit makapal, kahit isipan mo, may supplies tayo sa loob ng 20 years. Kaya natin ito. May sariling ilog tayo. Ayos dito. Mag-party na tayo. Kung gusto ng Panginoon, mismong araw yun, patay. At may kapalit na. Tuloy na. Madali lang sa Kanya. Ang sinabi or nakita po natin doon sa chapter 4, di ba? Sa Panginoon, ialis niya ang isang hari, ilalagay ng bago. Madali lang sa Kanya. Verse 30-31, yun. Patay ng isa at may kapalit na. Ang nangyari po dito sa kwento, yung mga sundalo dito po sa labas, ang ginawa nila, okay, alam nila di naman kaya sa wall. Di naman kaya. So, ang ginawa nila, no one had ever thought of this before. Nagkaroon ng dam dito. Ang tubig ay pumasok sa ibang place. Tapos, ito, tuyo na. So, ang ginawa nila, lumakad lang sila sa ilalim. Madali lang. Lumakad lang sila. Walang tubig doon eh. Lumakad sila dito sa loob ng first wall, dito sa loob ng second. Madali lang. Lumalakad lang. Lumakad sila dito sa gitna. Tapos, tumaas sila. Yung mga tao, di nila alam nandun sila. Bakit? Nagpa-party kasi. Yung mga historian, sabi nila, nagpa-party ang mga dito sa Babylon. Di nila alam, may sundalo pala nandun mismo. Tumaas sila, umakyat sila dyan. Unang ginawa nila, pinatay nila si Belshazzar. Yung mga iba, nabuhay pa. Bakit? Nagpa-party lang, madali lang. Di naman gira, simple lang. Pinatay ni Belshazzar, ako na ang hari dito. Tapos na. Eksakto sa sinabi ng Panginoon dito. Kung gusto niyang alisin ang isang hari, gusto niyang ilagay ng bago, maliit na bagay sa kanya. Natanong ko pa, dito po sa conclusion natin, bakit po ulit iba ang ginawa ng Panginoon kay Belshazzar kaysa sa Nebuchadnezzar, di ba? Mukhang iba, mukhang di naman fair. Bakit yun? May mga dahilan po dyan. Una po, si Belshazzar, alam niya ang mga bagay na ito. Narinig niya patungkol sa judgment at patungkol sa awa ng Panginoon sa kanyang ama, Nebuchadnezzar. Ibig sabihin, parang lumaki siya sa place at narinig niya patungkol sa Panginoon. Kung i-reject niya yan, mas higit pa ang judgment sa kanya. Narinig niya eh. Alam niya lahat. Mas higit pa ang judgment ng Panginoon sa mga na may kaalaman. Pangalawa, kahit yun, ang response niya dito, nakita niya, narinig niya, ang lahat malinaw sa kanya. Ay, sige, ikaw, ikatlo na. Di naman tinanggap. Ibig sabihin, sa isang tao, kung inire-reject nila, ang salita ng Diyos, kahit narinig nila, sa pasok ng time, lampas ng time, ang kanilang puso matigas. Kahit malinaw, kahit ulit ang sanabi ng Panginoon sa kanila, walang anumang epekto. Parang walang anumang pasok sa kanilang kaisipan. At kahit sasabihin mo, di nila narinig. Ang tanong po sa atin dito, ano po bang response natin sa salita ng Panginoon? Ako lumaki sa family na may Christianity. So, kahit edad ni Zachary, narinig ko lagi patungkol sa Biblia. Ako lumaki, ganun. Ilang mga sermons na narinig ko, di ko alam, thousands na, 100, di ko alam. 10, 20,000 na, siguro narinig ko pa. Kung i-reject ko yun, mas higit pa ang judgment ng Panginoon sa akin. Narinig ko kasi. At an encouragement lang po sa ating lahat.
Ilang mga sermons na narinig mo na? Yung lalo na sa mga young peoples natin dito, kung lumaki ka rito, at narinig uli ang salita. Ikaw ay parang, alam mo, kabisado ka sa lahat. Kung may mga tanong dito sa Biblia, alam mo ang mga kwento, alam mo ang mga teachings, alam mo ang mga iba. Kabisado ka. Kung i-reject mo, ano bang judgment sa inyo ng Panginoon? Mas higit pa ang kanyang requirements sa may kaalaman. Ang chapter 4, demonstration po, na kahit sino, kung magsisisi sila sa harapan ng Panginoon, kahit Nebuchadnezzar mismo, kahit ang mismong king na pumunta sa Jerusalem, waksakan yun. Kahit siya mismo, kung magsisisi siya, maliligtas. Ang chapter 5, kung may isang tao na ayong magsisi, malakas at higit ang judgment ng Panginoon sa kanila. Sa ating lahat, ano bang kaalaman natin patungkol sa salita ng Diyos? Tanggapin mo. If we reject, magiging matigas ang puso natin at ang judgment niya mas higit pa. Manalangin na po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa biyaya niyo sa bawat willing magsisi. Salamat po sa example ni Nebuchadnezzar na kahit ang kanyang puso, proud na proud, ibinigay niyo sa kanya ang pagkakataon at nagsisi po siya. Dito po sa Belshazzar, medyo nakakatakot, seryoso talaga. Ang ginawa niya, kahit narinig niya, di naman tinanggap. Panginoon Diyos, ibigay ng inyong awa sa isang tao dito. Na sana po ang bawat tao dito, kahit matigas ang puso namin, magsisisi po kami sa harapan niyo. Lahat po nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakaupo tayo sa pagtugon po natin sa salita ng Panginoon. Hindi po aksidente na napakinggan natin ang mensaheng ito sa araw na ito, pagkakataon na ito. Marahil tayo po ay marami nang napakinggan ang salita ng Diyos o marahil merong talagang bagay na kinakausap ka ng Panginoon, marahil matagal na. Patungkol marahil sa isang kasalanan na ayaw mo isuko sa Panginoon. Marahil ikaw ay binabago ng Panginoon, ngunit ayaw mo. Alam mo ang sinasabi ko. Alam mo, hindi nagkataon na napakinggan mo ito ngayong umaga. Posible kaya na ito ang huling panawagan sa iyo ng Panginoon. Posible kaya na pagkatapos nito, nandiyan na ang palo ng Panginoon. Huwag na nating hantayin, mga kapatid. Mapakumbaba tayo sa Panginoon. Kung meron siyang tinuturo sa atin na bagay sa buhay natin, na nais ng Panginoon na isuko natin sa Kanya o baguhin natin sa biyaya ng Diyos, ay magsisi tayo. Sana ay maging handa tayong gawin yan. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, para po sa ating pagtugon sa salita ng Diyos. Sa ilang sandali, mananalangin tayo, ngunit gusto kong magbigay rin ng paanyaya. Marahil ikaw ay maraming beses ka nang nakapakinig ng salita ng Diyos patungkol sa paraan kung paano maligtas. Ngunit panay iwas mo, panay tanggi, at saka na lang. Pero nakita natin sa kwento na ito, may hangganan ang pasensya ng Diyos. Hindi palaging maghihintay ang Diyos. May paghuhukom na darating. Kaibigan, kung hindi ka pa nakatiyak na kung sakaling ikay mamatay sa langit ka mapupunta, ano pang inihintay mo? Bakit hindi ka lumapit sa Panginoon ngayon at magpaligtas sa Kanya? Kung sinasabi mo, Pastor, gusto ko ngayong araw na ito, matiyak ko na
ang aking kaligtasan mula sa Biblia. Gusto ko may magpaliwanag sa aking pastor kung paano ako maliligtas, magkaroon ng katiyakan tungo sa langit. Kung yan ang sinasabi mo, kaibigan, may bang pakitaas mo yung kamay at may lalapit sa iyo upang ipaliwanag mula sa Biblia kung paano maligtas? Meron ba? Pastor, gusto kong maligtas ngayong umaga. Saan ka mahiya? Meron ba? Sa taas ka man o sa baba ka mahiya? Meron ba? Pastor, gusto ko na ngayon matiyak ang aking kaligtasan. Meron po ba? Kung ganoon, tayo po yung mga mananampalataya at narinig natin ang salita ng Diyos. Tumugon tayo. Mag-pray tayo ngayon, mga kapatid. Huwag niyong sayangin, huwag nating sayangin ang pagkakataon. Ang Diyos nangungusap sa atin. Kung hindi natin kailangan ang mensaheng ito, hindi tayo dadalhin ng Diyos dito. Kaya ngayon, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Marahil sa area, sa iyong buhay personal, sa iyong family life, sa iyong entertainment, o sa kasalanang tinatago, ikaw ang nakakaalam. Tumugon tayong lahat ngayon at maya-maya magwawakas tayo sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala mula sa Biblia. Huwag naman mangyari, Panginoon, na patuloy kaming magmataas sa iyo kahit po marami ng warnings, kahit po marami ng nagpapaalala sa amin patungkol sa landas naming kamalian. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami lahat magkaroon ng malambot na puso sa oras na ito. Tulungan mo kami na huwag magmataas sa iyo. Kung ano man pong bagay ang tinuturo mo sa amin bilang bagay na dapat naming isuko sa iyo, nawa Panginoon, sa biyaya po ninyo ay maibigay namin ito. Huwag kami maging kagaya ng haring na pag-aralan namin ngayon. Sa kabila ng lahat ng paalala, malinaw na mensahe, ay pinili pa rin niyang baliwalain ang salita ng Diyos. Panginoon, huwag naman mangyari sa amin ito. Tulungan mo kami, Panginoon, basagin niyo po ang puso namin. Tulungan mo kami na mabagabag kami sa amin po mga kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, lumapit sa iyo at magpakumbaba. Isuko ang aming po mga kasalanan. O Panginoon Diyos, narinig mo, nalalaman mo ang panalangin ng iyo po mga anak. Ikaw po ang patuloy na lumingap, kumilos po sa aming pong buhay. Maraming salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang mangusap sa amin. Ngunit napalalahanan kami na may hangganan po ang inyong paanyaya, at kung kami po'y magmamatigas, darating po ang iyong pagpapalo, darating ang iyong paghukom. O Panginoon Diyos, maraming salamat po sa inyo pong salita. Napakabuti po ninyo sa amin. Ito po aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.